Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po umpisahan ang ating istorya, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe bilang suporta na po sa channel na ito. Maraming salamat po. Uumpisahan ko na po ngayon ang kwento. Hindi lahat ng tao naiinggit dahil sa pera. May mga tao ding naiinggit dahil pakiramdam nila mas mahalaga ang iba kaysa sa kanila. Ang respeto at pagmamahal, hindi yon ipinipilit. Pinaghihirapan itong makuha sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit. Ang kwento natin ngayon ay mula sa isang tahimik na bayan sa Laguna, kung saan may dalawang maghipag na magkaiba ng landas ang buhay. Pakinggan natin ang kwentong ito ni Sally at Marie. Hello, love. Nagpunta ka na ba kila nanay? Hindi pa nga love hindi ko pa maharap. Ganun ba? Masyado kang nagiging abala dyan sa pagpaplano mo Syempre naman no, dapat dito walang maging mali, dapat laging may plan B. Oo na, sige. Susuportahan kita dyan. Salamat ha, hayaan mo. Pagkatapos kong maglaba bukas, dadalaw ako sa kanila para naman maibigay ko na rin yung ipinabibigay mo. Oo, sige. Matagal na kasing nire-request ni tatay ang power spray na yan. Makakatulong naman kasi to para sa paglilinis niya ng mga gamit niya. Para na rin naman dun sa kulungan ng mga alaga niya. Oo, at kahit saan niya pa nga dalhin, gagana yan basta lang may battery. Ay nako, sigurado akong matutuwa yun. Yun naman ang gusto ko, yung mapasaya sila at maibigay ang kailangan. Ay, masyado mong ini-spoiled yung magulang ko ha? Ano ka ba? Hindi naman. Sinusuklian ko lang naman yung pagiging mabuti nila sa akin bilang manugang nila. Nang sumunod na araw, mainit na nang huminto ang puting sasakyan sa harap ng maliit na bahay nila Mang Tonyo at Aling Pilar. Pagkababa ni Sally noon, agad siyang napangiti sa paligid. May dala siyang dalawang malaking eco bag. Ang isa ay puno ng mga prutas, mga gulay at may mga vitamins at gamot rin para sa magulang niya. Agad namang lumabas si Aling Pilar nang makita niya ang anak niya. Nay, tay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Kamusta naman po kayo dito? Okay naman kami. Ikaw, mukhang pumapayat ka yata. Nako tay, sunod-sunod lang po kasi yung nagiging pa-order ko nitong mga nakaraang linggo. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Sabi mo, unti-unti lang ang order na tatanggapin mo. Magpahinga ka rin naman anak. Ayos lang naman po ako, nay. Kaya pa naman. Pero huwag mo rin namang papabayaan ang sarili mo. Akin na to at ako na ang magpapasok. Salamat po, tay. May maintenance din kayo dyan, ha? Bakit naman? Bumili ka na naman nun. 1 buwan lang po yung binili ko noon, hindi ba? Di malamang paubos na yung mga gamot nyo. Bumili na rin ako ng mga vitamins nyo. Nako, lalakas na namang kumain yung nanay mo din sa mga vitamins na yan. Ano ka ba naman, Tonyo? Hindi naman ako malakas kumain. Tama na po yan at baka magkapikunan pa kayong dalawa. Salamat anak ha. Hindi mo talaga kami nakakalimutan ng tatay mo. Wala pong problema doon, nay. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ko kayo pababayaan kahit na may sarili na akong pamilya. Tunay ngang biyaya ng Diyos ang mga anak na marunong magmahal sa magulang. Ay nako, dalin mo na yan dito Sally. At baka kung ano pang sabihin ng nanay mo. Ay, buisit ka talagang matanda ka kahit kailan. Hindi na talaga kayo nagbago. Puro pa rin kayo asaran. O siya, magluluto na muna ako ng pananghalian. Anak, dito ka na kumain ha. Sige po, Nay. Tay, tumutulo pa rin pala tong gripo dito sa likod.
Oo hindi ko pa kasi naaayos. Sandali lang po at ako nang mag-aayos. Madali lang naman to. Hayaan mo na ako dyan, iha. Aayusin ko na lang yan. Kaya ko naman po ito. Ginagawa ko din to sa bahay namin. Dahil nga wala ang asawa ko, ako ang gumagawa ng lahat doon. Kaya alam ko nang gagawin dito, tay. Agad namang kumuha ng toolbox sa sasakyan si Sally. Hindi nagtagal, napalitan na niya ang sirang gripo. Pagkatapos noon, naglinis siya sa likod bahay. Marami na kasing tuyong dahon ron. Hindi na siya pinigilan pa ng magulang niya dahil hindi rin naman ito magpapapigil. Pagkatapos maglinis, sabay-sabay na silang kumain. Kasalukuyan silang kumakain noon nang tumunog ang cellphone ni Sally. Nakangiti niyang sinagot yon nang makita niyang si Edgar ang tumatawag. Siya ang asawa ni Sally. Nasa Qatar ito at nagtatrabaho bilang electrical technician. Hello, love? Oh, kamusta kayo dyan? Okay naman. Siya nga pala, nandito ako kina nanay. Edgar! Iho! Nay, tay, kamusta na kayo? Ay, mabuti naman. Nakakain na po ba kayo? Eto, kumakain pa lang kami. Mabuti naman po. Oh love, huwag mong pababayaan yung sarili mo ha. Nay, tay, pagsabihan nyo nga yan, wala na ho kasing pahinga eh. Eto naman, isinumbong pa talaga ako. Isusumbong talaga kita dahil hindi ka na sumusunod sa akin. Oo na po. Gagawin ko na yung mga sinasabi mo. Kamusta ba yung mga pa-order mo? Okay naman, dumadami na nga yung mga orders ko. Mabuti naman yun. Kapag nakaipon pa tayo ngayong taon, gusto kong palakihin pa yung workshop mo. Yun din ang pangarap ko. Sana magawa natin, no? Wala namang imposible, mga anak. Tama si nanay. O sige na, ituloy mo na yung pagkain mo. Tatawag na lang ako mamayang gabi. Sige, mag-ingat ka dyan. Kayo rin. Nay, tay, sige ho. Sige. Hindi kalayuan sa bahay. May nakamasid sa pamilya. Si Marie. Naiinis siya sa nakikita niya. Maya-maya lang, lumabas si Rico, ang asawa niya, na siya namang kapatid ni Sally. Sinundan ni Rico ang tingin ng asawa niya. Ano bang ginagawa mo dito? Tinitignan ko lang naman sila. Ano? Sino ba? Ang pamilya mo. Nandyan pala si ate. Kapag dumadating ang ate mo, masaya sila. Pero kapag ako ang pumupunta sa bahay nila, parang bisita lang. Hindi naman siguro sa ganoon. Paanong hindi? Ibang-iba sila kay Sally. Dahil anak naman nila yun. Asawa naman ako ng anak nila. Ano bang pinagkaiba nun? Pero ikaw kasi, hindi ka rin naman lumalapit sa kanila. Bakit ako pang lalapit sa kanila? Dapat nga silang unang lumapit sa akin. Hindi naman gano'n ang pakikisama. Paano ba dapat ha? Ginagawa ko lang din naman kung ano ang ginagawa ni Sally. Hindi kasi kayo pareho. Ikaw nandito ka lang. At hindi ka malayo. Anumang oras, nakikita nila tayo. Si ate kasi, malayo. O baka naman, dahil siya may naibibigay. Ay nako, ang kulit mo naman. Kahit anong paliwanag ko, kinukontra mo. Tumahimik na lang si Marie noon. Pero sa loob-loob niya, hindi yon ang gusto niyang marinig. Lumipas ang ilang araw, dumalaw ulit si Sally sa magulang niya. Pero ngayon, hindi na siya nagtagal. Nay, pasensya na po ha. Ang dami ko pa kasing hahabuling orders eh. Dinala ko lang yung pinabibigay ni Edgar. Nakalimutan ko kasi to nung huling punta ko. Sige lang anak, huwag ka nang mag-alala sa amin.
Mag-iingat po kayo dito ha. Tawagan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Sige anak, kami nang bahala. Nay, si Sally ba yon? Oo, mahiidinaan lang. O eto po, para sa inyo. Ay, salamat. Pero hindi ko naman birthday ngayon Okay lang po yan. Pagsaluhan po natin nila tatay. Tsaka eto po, bumili na rin ako ng prutas. Salamat. Pero ang dami pa naming stock dyan. Nabubulok na nga ang iba. Idagdag nyo na lang sa stocks nyo. Maganda naman na hindi kayo nauubusan. Nakakatulong yun sa katawan nyo. Siya nga pala, ako na pong maghuhugas ng mga nasa lababo. Nako, huwag na iha. Hindi po, hayaan nyo na po ako. Okay lang naman. Ako na rin ang maglilinis ng bahay nyo. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po kayong mahihiya? Manugang nyo naman po ako. Wala na pong iba-iba sa atin. Ganun ba? Salamat ha. Wala po yun. Ako naman ang nagkusang pumunta dito. Pagkatapos maghugas, nagwalis na rin si Marie. Nang matapos siyang maglinis, umupo lang siya malapit sa mga biyanan. Ngumiti lang naman sila Mang Tonyo at Aling Pilar. Pero halata ang pagkailang nila sa ginagawang yon ng manugang nila. Ay nako, nakakapagod. Ang dami kong ginawa ngayon ha. Nakakapagod talaga. Nay, tay, uuwi na muna ako ha. Oo, sige, iha. Salamat ha. Wala yun. Kahit na nakakapagod yung ginawa ko at napakarami, wala pong problema doon. Ay, nako. Parang ibang kinikilos ni Marie ngayon Napansin ko nga rin yan. Para bang may gusto siyang patunayan sa ating dalawa. O baka naman, hinihintay niyang purihin natin siya. Bakit kasi hindi mo ginawa? Pinuri mo man lang sana. Alam mo, Pilar, ang kabutihan kasi hindi naman ipinapakita para lang mapansin. Baka naman gusto lang talaga niyang mapalapit sa ating dalawa. Mabuti sana kung ganun nga. Pero nakita mo ba yung mga prutas na dala-dala ni Sally noong nakaraan? Ayun, inihiwalay niya at nilagay sa isang timba. Tapos yung dala niya, yun ang inilagay niya sa lamesa. Ay nako, oo nga, ay Diyos ko, masisira ka agad ang mga ito. Ilipat mo na at yung cake, hatiin mo na rin para mabigyan ang mga apo natin. Ewan ko ba naman dyan kay Marie kung bakit nagdala ng cake. Alam naman niyang matatanda na tayo. Kung maaari nga umiiwas na tayo sa matatamis. Gusto niya atang mawala tayo ng maaga. Ano ka ba naman, Tonyo? Hindi naman siguro ganon ang ugali ni Marie. Hindi naman niya gagawin sa atin yon. Kahit na ilang tayo sa kanya, hindi niya naman siguro iisiping patayin tayong dalawa. Sana lang talaga, Pilar. Masaya pang umuwi nun si Marie. Pagdating niya sa bahay nila, 2 basong tubig kaagad ang nainom niya. Umupo siya sa may sala. Nangingiti pa siya habang nilalaro niya ang baso. Iniisip niya rin ang ginawa niya. Sa isip niya, yun pa lang ang umpisa para mahigitan niya si Sally sa sarili nitong pamilya. Sigurado naman ngayon, tatatak na sa isip ng matatandang yon ang ginawa ko sa kanila. Umpisa pa lang to. Alam kong mapapalitan ko rin si Sally sa kanila. Oh, ang ganda yata ng ngiti mo Oo. Alam mo ba, galing ako kila nanay at tatay. Bakit? Anong ginawa mo ron? Nagdala lang naman ako ng mga pagkain. Tsaka tinulungan ko na rin silang maglinis. Ayos yan. Sigurado akong matutuwa sila nanay sa ginawa mong yun. Dapat lang no.
Pinipilit ko talaga na mapalapit sa kanila. Para naman hindi lang yung ate mo yung nakikita nila. Ano ka ba? Wag mo namang pag-isipan sila nanay ng ganyan. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Ang gusto ko lang namang iparating, hindi lang naman si Sally ang nakakatulong sa kanila. Ako rin pwede rin akong makatulong at kayang-kaya kong makatulong. Nakikita naman nila ang ginagawa mo. Lalo pa ngayon, pumupunta ka na ron para ipaglinis sila at nagdala ka pa ng pagkain. Kaya nga, bukas pupunta ulit ako ron. Oo, sige. Huwag mo na lang pababayaan yung mga anak natin. Pupunta lang naman ako doon kapag nasa eskwelahan na yung mga bata. Hindi naman ako pupunta ron at mas uunahin pa sila kaysa sa mga anak natin. Oo na, sige. Aalis na muna ako. Babalikan ko ngayon yung papel na inaayos ko para ma-regular na ako doon sa may trabaho ko. O sige, ayusin mo na yan nang lumaki-laki naman ang sahod mo. Lumipas ang ilang buwan. Nagdagdag ng space si Sally. Maaga pa lang bukas na ang workshop niya. Hindi ito malaking pabrika. Isa lang yung malinis at maliwalas na bahay na ipinatayo nila ni Edgar doon sa may bakanting lote sa tabi ng kanilang bahay. Matagal na nilang nabili ang loteng iyon at pinag-iisipan kung ano bang gagawin. Sa loob, nakahirela ang iba't ibang klase ng mga scented candles, handmade soap, reed diffuser, at gift boxes na si Sally mismo ang nagdedesenyo. May 3 siyang empleyado. Dumating na pala yung mga order kong wax. Ate Lisa, pakicheck naman ito kung kumpleto. Salamat. Tsaka pagkatapos nyo dyan, pwede na rin kayong umuwi. Bukas na natin gagawin yung iba. One at a time lang para no pressure. Salamat din sa inyong lahat ha. Hindi ako yayaman kung wala kayo. Kayo ang katulong ko. Oh, excuse lang ha. Hello, mahal. Hello? Naabala ba kita? Hindi naman. Patapos na rin naman yung isang order na niyayari namin. Ganun ba? Kamusta naman yung negosyo mo? Eto, nakakapagod. Pero masaya. May bago na naman akong reseller. Talaga? Oo, nag-message kanina. Tingin ko nga, kailangan pa nating palakihin ang workshop ko sa mga susunod na buwan. Unti-unti lang. Magagawa rin natin yan. Huwag tayong magmamadali. Tsaka para masigurado na rin. Yan talagang lagi mong sinasabi. Dahil ayoko namang masayang ang pinaghirapan natin. Ay, nako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun. Pero alam mo, nalulungkot ako eh. Ha? Bakit naman? Nagkakaroon na kasi ako ng kaagaw sa'yo. Nakikilala ka na ng ibang tao. Ano ka ba? Huwag kang ang ganyan. Biro lang. Pero sobrang proud ako sa'yo. Proud na proud talaga ako. Salamat. Napakalaking tulong din ng suporta mo sa akin. Hindi ko naman magagawa to kung wala ka. Ikaw kaya yung financer ko. Pinanser talaga ha. Oo naman. Hayaan mo. Kapag medyo nakaluwag-luwag ako, mas dadalasan ko yung pagtawag sa'yo. Kapag hindi na ako busy. Oo na, sige na. Malapit na rin namang matapos ang kontrata ko. Makakauwi na rin ako at makakasama kita. Samantala, sa kabilang dako, tahimik namang nakaupo si Marie habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit niyang tinitignan ang page ng business ni Sally. Halos bawat post may libo-libong likes, daan-daang comments at sunod-sunod din ang nagiging order. Naiinis na naman siya habang nag-i-scroll doon. Ay nako, bakit siya na naman ang magaling? Hindi pwede to. Kung kaya niya, kaya ko din.
Dapat lang talagang kaya ko. Madali lang naman yung ginagawa niyang yun eh. Heh, hindi ko hahayaan na aangat siya. Tapos ako ganito lang. Hindi pwede yun. Gagawin ko ang lahat para akong makita nila. Ako ang mas magaling at ako ang mas aangat sa aming dalawa. Oh, saan ka naman pupunta? May kakausapin lang ako. Tingnan mo na lang muna yung niluluto ko ha. Ay, naku, pambihira ka. Sige na, dalian mo ha. Oo na, babalik din naman ako kaagad. Akala mo naman mawawala yung tao. May kakausapin lang ako. Kinabukasan, nagtataka si Rico. Punong-puno ng kahon ng sala nila. May mga bote, may molds, at iba't ibang pabango. Isa-isa niyang tinignan ang lahat ng yon. Sa gitna ng mga kahon na yon, nandoon si Marie. Inaaral ang gagawin niya. May notes pa siya at mga panukat para roon. Ano na naman to? Magnenegosyo tayo, hindi mo ba nakikita? Ano namang negosyo ang gagawin natin? Ano pa nga ba? Eh di yung katulad ng kay Sally. Ano? Gagawa tayo ng scented candles, tsaka mga handmade soap. Ano, hindi mo ba ako narinig? Huwag na, itigil mo na yan. At bakit naman? Kabibili ko lang ng mga to. Marami namang pwedeng ibang negosyo eh. Hindi. Yan ang mabenta ngayon. Tignan mo nga yung hipag ko. Hindi ba? Gusto mo rin naman na umasenso ang buhay natin? Oo naman, pero pwede namang ibang negosyo ang gawin mo. Hindi yung katulad ng kay ate. Eto ang naisip ko. Tsaka, malay mo, baka dito tayo yumaman gaya nila. Hindi ba panggagaya na yung ginagawa mo? Panggagaya nga, pero sa malinis na paraan. Hindi lang naman si Sally ang pwedeng magnegosyo ng ganito. Isa pa, sarili ko namang gawa to. Magkakatalo na lang kami sa kalidad at presyo. Ay, nako. Sige, bahala ka na. Tulungan mo na lang ako. Buhatin mo yung mga kahon ron. Ilagay mo dun sa may gilid. Tapos maghanda ka na rin ng makakain. Ako nang bahala dito. Ay, nako, talaga naman. Ako pang maghahanda ng pagkain. Ako na nga tong galing sa trabaho. Eh nakita mo namang may ginagawa ako, di ba? Eh dapat magtutulungan tayo kaya ikaw nang gumawa dyan. Ikaw nang magluto ng makakain natin habang ginagawa ko to. Oo na, sige na. Ako na. Lumipas ang isang linggo. Nakagawa na rin si Marie ng sarili niyang produkto. Halos pareho ang itsura nun sa produkto ni Sally. Pareho ang kulay, pareho ang style ng kahon, pati ribbon, gayang-gaya. Nang makita yon ng kapitbahay niyang si Elsa, napailing ito at hindi na iwasang magkomento. Hindi ba parang ano ito? Parang ano na naman ba? Parang masyadong kahawig ng sahipag mo. Uso naman ang lahat ng yan. Tsaka isa pa, hindi lang naman siya ang gumagawa ng mga scented candles, no? Hindi ka ba maiilang rito? Bakit naman ako maiilang? Pinaghirapan ko naman tong gawin. Isa pa, namuhunan ako rito, no? Baka naman walang bumili dito dahil parehong-pareho lang. Ano bang pareho ang sinasabi mo? Iba ang kalidad ng gawa ko sa gawa niya. Sa presyo pa nga lang, nagkakatalo na, di hamak na mas murang gawa ko. Ayun na nga, mas mura. Hindi ba nila iisipin na baka peke iyan? Iharap mo sa akin ng sino mang magsasabi na peke ang gawa ko. At imumold ko sila sa pinaggagawan ko ng kandila. Sila ang gagawin kong scented candle. Sinasabi ko lang naman sa'yo ang mga possibilities. Kung hindi ka rin naman bibili, huwag ka na lang makialam. Ang dami mong sinasabi, hindi ka naman bibili.
Hindi nagtagal, nag-live selling na rin si Marie. Marami ang bumili dahil mura at nabudol na rin sila dahil nga kahawig ng kay Sally ang gawa niya. Pero makalipas lang ang ilang araw, sunod-sunod na ang natatanggap niyang reklamo. May isang customer pa nga ang nagpunta mismo sa bahay nila. Inabot nito ang kandila. Tunaw na ang lalagyan nun. Hindi siguro tama ang paggamit nyo. Umalis ka na nga rito. Huwag nyo akong guluhin. Maayos ang tinda ko. Tsaka naman, baka sa iba nyo binili yan at dito lang kayo nagre-reklamo. Ayusin mo ha. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Ano ba yon, Marie? Wala. Nagre-reklamo lang. Sinasabing nasira yung lalagyan ng kandila matapos niyang sindihan. Tinesting mo ba kasi yung ginawa mo bago mo binenta? Oo naman no. Okay naman yung nagawa ko. Bakit sa kanila nagkakaganon? Baka nga sa iba sila bumili tapos sa akin lang sila nagre-reklamo. Alam mo yon, gusto nilang sirain dahil nakikita nilang maraming bumibili. Ay nako, yan na nga ang sinasabi ko eh. Iniba mo man lang sana yung design mo para hindi ka nalilito or hindi sila nalilito kung kanino ba talaga nila binili. May pangalan naman yon, kaya makikita nila kung kanino ba nila binili. Pero mga buwisit lang talaga yung mga tao na yan. Ako ang pinupunteriya at ako ang gusto nilang sirain. Ito ba yung nirereklamo nila? Oo, buwisit na yon. Tapos hahanapan pa niya ako ng refund. Ano siya? Sinuswerte? Oh, pangalan mo naman ito ah. Dito niya nga binili sa'yo. Hay nako, kung ganon, mali ang paggamit niya. Kaya yan nagkaganyan. Tapos akong sisisihin niya. Siya naman ang may kasalanan. Kinausap mo na lang sana ng maayos. Pinagsabihan ko naman na sila. Abay bahala naman na sila. Kasalanan nila tapos sa akin nila ipinapasa. Tabigan dyan, isasara ko na yung pinto. Mamaya niyan may kung sino na namang pupunta dito. Padabog na isinara ni Marie ang pinto. Kinabukasan, isa na namang customer ang nagreklamo. Tungkol naman ito ngayon sa sabon. Hindi pa man nakakaalis ang isang customer, may isa pang dumating. Ang aarte nyo! Handmade ang mga gawa ko, baka nakakalimutan nyo. At hindi naman tayo pare-pareho ng pang-amoy at balat. Kaya kung may reklamo kayo, sarili nyo lang ang dapat nyong sisihin. Umalis na nga kayo rito, mga panira kayo ng araw. Ano na naman ba yan? Wala, mga maaarting customer. Talaga namang nawiwili na silang puntahan ako dito sa bahay. Araw-araw na lang may bad feedback sa'yo. Baka mamaya nito, wala nang bumili. Bakit mo ba pinapangunahan ha? Wala pa man din sinasabi mo nang walang bibili. Wala talagang bibili kung ganyan ang iniisip mo. Sinasabi ko lang naman ang posibilidad. Hindi mangyayari yon. Isa pa, maayos ang mga gawa ko. Kasalanan nila yon. Tsaka maaarte lang talaga sila. Dapat, hinarap mo man lang sila ng maayos. Para naman may pakonsuelo sila sa pagrereklamo. Bakit pa? Nagrereklamo na nga sila. Sinisira na nila ako dahil dyan sa kaartihan nila. Ginagamit nila yung mga gawa mo. Paano pa sila babalik sa'yo at bibili kung ganyan mo sila pinakikitunguhan? Hindi naman sila kawalan sa akin. Marami pang bibili sa akin. Marami pa akong pa-order dyan. Ay naku, bahala ka na nga. Ayaw mo talagang makinig. Talaga. Dahil sila naman ang mali. Sila pa ang kinakampihan mo. Dapat nga akong kinakampihan mo eh. Tulungan mo na lang din akong ayusin ang mga to. Nakakainis talaga. Linggo. Makalipas ang ilang linggo, halos wala nang bumibili kay Marie. Punong-puno ng stocks ang bahay nila. Nakatingin ito sa cellphone noon nang makita niya ang bagong post ni Sally. Nakalagay ron na sold out na ang products niya. Kasama sa post ang video ng mga empleyadong nagtatawanan
habang nagbabalot ng mga orders. Nanggigigil na noon si Marie. Bakit siya? Ayos naman yung kanya. Tapos ako, eto. Aanhin ko naman ang mga sabon at kandila na to. Pwisit talaga. Ay, Sally! Panira ka talaga sa buhay ko. Sagabal ka sa lahat. Paano ba kita masisirang buwisit ka? Ay, naku, naiinis talaga ako sa'yo. Kinabukasan, nagpunta si Marie sa bahay ng mga biyanan. May dala siyang lutong pansit. Pagpasok niya ron, naabutan niyang ka-video call ni Namang Tonyo si Sally. Pasensya na po, Tay, ha. Hindi mo na ako makakadalaw sa inyo ngayong linggong to. Bakit? May nangyari ba, anak? Wala naman po. Madami lang talagang pa-order ngayon. Tsaka may inaayos pa po ako para dun sa bagong supplier namin. Kapag natapos po ang lahat, babawi po ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Unahin mo na yung negosyo mo. Kaya naman namin ng nanay mo ang sarili namin. Salamat po. Siya nga pala, sabihin mo dun sa asawa mo. Napakaganda nung power spray na binigay niya, ha? Abay, hindi na sumasakit ang likod ko ngayon sa paglilinis ng sasakyan, maging dun sa kulungan ng baka. Sige po, asahan niyong sasabihin ko yan sa kanya. Sige na, iha. Baka maabala pa kita eh. Ano ba kayo? Kahit kailan, hindi po kayo magiging abala sa akin. Pagkatapos ng tawag, tsaka pumasok si Marie. Timing na timing ito. Nay, nagluto po ako ng pansit. Salamat, iha. Masarap po yan. Favorite po yan ng mga apo nyo. Sige. Salamat ulit, ha. Nakalinis na pala kayo ng bahay nyo. Ako na sana ang gagawa eh. Katatapos ko lang kasi sa bahay namin. Ang dami kong ginawa ron. Ang dami kong inaasikaso. Alam nyo naman, nagbi-business na rin ako ngayon. Hindi naman na kailangan na maglinis ka pa rito. Sige na ho, aalis na ako. Pero hanggang doon lang ang nangyari. Formal pa rin ang pakikitungo ng biyanan sa kanya. Sa mismong sandaling yon, may isa na naman siyang naisip na paraan para masira ang hipag. Sisiguraduhin niya na ngayon na hindi na ito makakabawi pa. Pag-uwi ni Rico, naabutan niyang nagkalat ang mga kahon. Punong-puno pa rin yon ng produkto nila. Tila ba wala itong nababawas. Dahil sa totoo lang, wala na talagang bumibili. Kung noon may paisa-isa pa, ngayon tuluyan nang nawala. Wala na ba talagang bumibili ng mga to? Ano bang gusto mong sabihin? Baka pwede namang i-give up mo na to. Nakakapagod na. Lugi na tayo dahil dun sa sunod-sunod na reklamo sa'yo. Ginagawa ko naman ng maayos ang lahat pero bakit ba ganun ang nangyayari? Pinili mo kasi ang lahat ng mura. Hindi mo pinag-aralan ng mabuti ang negosyong to. At yung mga ginawa mo, tinipid mo sa ingredients. Ako pa rin talagang sisisihin mo, no? Pero alam mo, hindi negosyong problema eh. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Si Sally, siya ang problema. Bakit naman si ate? Wala naman siyang ginagawa sa atin. Dahil kung wala siya, sa atin bibili ang mga tao. Tayo ang babalik-balikan nila. May pagpipilian lang sila eh. Kaya nila tayo hindi pinipili. Hindi ganun yun. Kahit pa nanggaya ka, kung maayos naman ang produkto mo, babalikan at babalikan ka ng tao. Lahat na lang talaga. Siya ang dahilan nito. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin na may mali ka rin? Ako pa ngayon ang mali? Hindi ba siya ang nanggagaya? Marie, ano bang sinasabi mo?
Ikaw ang gumaya sa kanya. Basta, hindi ako papayag na lagi siyang nakaangat sa akin. Na siya ang mas magaling. Kasalanan niyang lahat ng to. Dapat nga, magpaubaya siya eh. Hindi madali ang sinasabi mo. Nauna siya sa negosyong yan. Madali lang yon kung may malasakit siya sa atin. Pero hindi. Kaya siyang dahilan ng pagbagsak ng negosyo natin. Wala siyang kinalaman sa kung ano mang nangyari sa atin. Anong wala? Dahil sa kanya, ikinukumpara ang produkto natin sa kanya. Pinaghahambing nila. Kaya yon, sinisira nila ako para sa kanya mas maging mabili. Isang umaga, sunod-sunod na reklamo ang natanggap sa workshop ni Sally. Sinisiraan sila sa social media na marumi ang proseso ng pagkakagawa nila at mayroon din silang nakakalason na kemikal na inihahalo sa mga products nila. Nagtataka si Sally noon. Lumabas siya ng workshop para magpahangin. Pero pagdating niya sa gate, may 2 customer na nag-uusap at nag-aalangang tumawag. Lumapit si Sally mismo sa mga ito at inaya silang ipapakita ang malinis na lugar. Kompleto ang permits noon, maayos ang mga gamit, nakahiwalay din ang mga materyales at lahat ng yon safe. Ay, kailangan ko pa talagang gawin to para maipakita sa kanilang totoo. Hello, love? Oh, bakit malungkot ang tono mo? Dahil ba to dun sa mga comments sa page mo? Ay, nakita mo na pala. Na-stress lang ako kasi may naninira nga sa amin. At kailangan niya pa talagang gawin yon para lang mapabagsak kami. Alam mo, may mga tao talagang hindi marunong lumaban ng patas. Crab mentality ang tawag dyan. Ayaw na ayaw nilang may mas nakakaangat. Ay, pero hayaan mo na. Nakaisip naman na kami ng paraan. Magiging open na kami sa lahat ng opinyon. Mabuti naman kung gano'n. Huwag mo na lang isipin ang mga yun. May mga ganyan naman talaga. Kahit anong gawin mo, iba ang magiging meaning sa kanila. Iba ang nakikita nila sa kung anong intensyon mo. Kaya nga, pinagtataka ko lang kung bakit may ganon. Pero ngayon lang naman nangyari to. Tsaka lesson na rin to para sa mga susunod na mangyayari. Pero wag naman sana, alam na namin ang gagawin. Oo, tama nga yan. Tumawag ka na lang sa akin kapag may kailangan ka, ha? Oo, sige. Salamat ha. Ikaw na nga itong nasa malayo, pinag-aalala pa kita. Ano ka ba? Wala yun. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Huwag mo na akong masyadong isipin. Okay naman na ako. Alam naman namin yung kung anong gagawin. Tsaka hindi naman masyadong malaking problema to. Kayang-kaya namin tong lagpasan. Oo, sige. Alam ko namang malalagpasan nyo yan. May tiwala ako sa'yo. At alam ko naman kung anong kakayahan ng asawa ko. Salamat talaga. Mas gumaan na yung pakiramdam ko ngayon na nakausap kita. Andito lang ako. Basta, isang tawag lang. Sige, babalik na ako sa loob. May kailangan pa kaming asikasuhin. Oo, sige. Mag-iingat ka dyan. Ikaw rin. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kinagabihan, may taong pumunta mismo kay Sally. Si Marie. Hindi niya pinahalata ang tunay na intensyon. Pinakita niya na nandoon siya para damayan ang hipag niya. Oh Marie, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Ah, yun ba? Wala na yun. Nasolve na namin. Ganun ba? Nag-alala pa naman ako sa'yo dahil doon, kaya dali-dali akong nagpunta rito. Salamat, pero okay lang. Tapos naman na yon. Total naman, nandito na ako. Bakit hindi tayo magkwentuhang dalawa? Ganun ba? Okay, sige, feel free.
Ano bang gusto mo? Kape or juice? Kape na lang siguro. Salamat. Kamusta naman ang negosyo mo? Nabalitaan ko na gumagawa ka rin daw ng mga scented candles. Yun ba? Ayun, sold out din ako. Hindi na nga ako makapag-restock sa dami ng mga orders namin. Mabuti yun. Magandang takbo ng negosyo mo. Kaya nga, nakakatuwa pala no? Ikaw, may sarili ka na palang paggawaan ano? Oo, kailangan Kaya nagsakripisyo na kami. Pwede ko bang silipin? Oo, sige. May kukunin lang ako sa kwarto sandali. Babalikan na lang kita. Okay, dito lang ako. Pag natapos ako, babalik na lang ako sa sala nyo. Oo, sige. Ang hindi alam ni Sally, may ginawa si Mira sa loob ng workshop niya. Hindi lang nito sinira ang CCTV, kundi pati ang mga gamit ron. Binuhusan niya ang tubig ang mga makina. Ang mga kahon tinapak-tapakan lahat at ang mga wax itinapon na lahat sa sahig. Halos nagkadurog-durog na ang mga yon. Nadumihan na rin at hindi na maialis. Nang bumaba si Sally mula sa kwarto, nasa sala na ulit si Mira. Hindi na niya nagawang silipin pa ang workshop niya ng gabing yon. Kinabukasan, tsaka lang nakita ni Sally ang nangyari. Ayaw nang gumana ng mga gamit nila at ang wax wala nang pwedeng gamitin dahil madumi na nga at durog-durog na. May naisalba pa naman silang kaunti pero wala na silang magamit para makagawa. Ano na bang gagawin ko ngayon? Pagsubok lang yan, love. Malalagpasan mo rin yan. Ay nako, sunod-sunod na ang nangyayari, Edgar. Alam ko, ganyan talaga ang buhay. Pero hindi ka pwedeng sumuko. Dahil kung susuko ka, para mo na ring sinabi na ayos lang na gawin nila yan sa'yo. Tama ka. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong ipakita na hindi ako susuko sa ginagawa nilang to. Oo, magsimula ka ulit. At kung sino man ang may gawa niyan, lalantad yan kapag nakita kang bumabangon. Sa ngayon wala tayong maayos na lead kung sino talagang gumawa. Nakakainis lang talaga. Una, sinisiraan kami. Ngayon eto naman, sinabotahin ang negosyo. Hayaan mo na lang yon. Malagutan siya ng hininga sa pagiging inggit niya sa'yo. Sige, kakausapin ko na muna yung mga supplier ko. O-order na rin ako ng panibagong mga gamit at molder. O sige, tumawag ka lang kapag kailangan mo ng kausap o di kaya ng pera. Susuportahan kita. Salamat Edgar. Ikaw pa ba? Mula nang may manira sa negosyo ni Sally, halos wala na siyang naging maayos na tulog. Paulit-ulit niyang tinitignan ang listahan ng mga customer na kinakansila na ang mga order dahil sa tagal. At ang ilan pa nga nagiiwan na ng bad feedback sa page niya. May mga nagme-message na rin na nagdududa sila sa ipapadala nilang products. Kasabay noon, tumunog ang cellphone niya. Agad niyang pinunasan ng luha bago sinagot ang video call. Hello love, hindi ka pa rin ba natutulog? Patulog na sana ako. Huwag mo nga akong lokohin na para bang hindi kita kilala. Pasensya ka na Edgar. Umiiyak ka na naman ba? Napapagod na kasi ako Edgar. Kahit anong ayos ko, may sumisira talaga. Hindi ko na nga maintindihan kung bakit nila ginagawa to Kung pwede lang sana akong umuwi dyan ngayon. Pasensya ka na ha. Hindi na sana kita dinadamay pa dito. Makinig ka sa akin. Hindi nasusukat ng tibay ng tao sa dami ng problemang dumadating sa buhay nila. Nasusukat yan sa dami ng problemang nalalagpasan. Hindi ka nag-iisa. Kahit malayo ako, kasama mo kong lumalaban. Salamat talaga. Salamat talaga, Edgar. Makakaya mo yan at aayos din ang lahat. Aayon din ang panahon sa gusto mo.
Oo, tatandaan ko yan. Alam kong wala namang pagsubok na ibibigay sa akin ng Diyos na hindi ko kayang lagpasan. Tama ka dyan. Sinusubok ka lang sa ngayon, kaya magpakatatag ka. Samantala, paulit-ulit naman na bumabalik sa isip ni Marie ang ginawa niya sa workshop ng hipag. Akala niya doon na susuko si Sally matapos noon. Pero hindi pala. Bumabangon ito at pilit ibinabalik ang negosyo. Pati na rin ang reputasyon niya. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang asawa. Bakit ba kahit anong gawin ko, hindi ka bumabagsak? Kapag wala ka ng maipagmamalaki, hindi ka nakikilalanin ng lahat. Ako nang makikita nila at ako na ang magiging mas mahalaga. Nandyan ka pala. Bakit? Hinahanap mo ba ako? Ano ba yung hawak mo? Utang natin. Anong utang? Yung sa placement fee ko noong nag-abroad ako. Hindi ba naibalik mo na ang mga yan? Hanggang ngayon, mayroon pa ring natitira. Ano? Akala ko tapos na yan. Saan naman tayo kukuha ng ibabayad ngayon? Kita mo nga't hindi na nabibili tong mga products natin. Wisit kasing Sally yan. Tama na nga ang kakakumpara kila ate. Masaya naman tayo noon bago mo gustuhin gayahin ang lahat ng meron siya. Pati nga yung pag-abroad ni Edgar pilit mong ipinapagaya sa akin. So ano? Ako pang may kasalanan ngayon? Tignan mo naman tayo. Nangungutang tayo. Nagmadali akong nag-abroad noon. 2 buwan lang umuwi na ako. At nawala ang ipon natin. Tapos ngayon palpak pang negosyong ginaya mo. Tama na. Hindi pa ako tapos. Padami na ng padami ang utang natin, Marie. Gagawan natin ng paraan yan. Makakabayad tayo. Tigilan mo na ang panggagaya at dumiskarte ka naman ng maayos. Kinabukasan, dumiretso si Marie sa kwarto nila. Binuksan niya ang aparador. May hinugot siyang maliit na papel roon. Nakasulat doon ang pangalan ng isang matandang babae. Noong dalaga pa siya, ibinigay yon ng nanay niya sa kanya at sinabing hanapin lang ito kapag kailangan na niya ng tulong. Tinignan niya ang papel bago tumango. Kinagabihan, walang sinabihan si Marie kung saan siya pupunta. Sumakay siya ng tricycle. Pagkatapos ay naglakad ng halos kalahating oras papunta sa isang liblib na sityo. Sa dulo ng makitid na daan, may isang bahay. Bahagya pang nanginginig ang kamay ni Marie habang kumakatok. Bumukas naman ang pinto at isang matandang babae ang lumabas roon. Maputi na ang buhok nito. Bakit ka nandito? Hindi lumalapit dito ang taong payapa ang puso. Anong kailangan mo sa akin? May gusto kasi sana akong pabagsakin. Sino ba ang taong iyon? Eto, yan ang picture niya. Hipag ko yan. Ano bang ginawa niya sa'yo? Saglit na natahimik si Marie noon. Kung tutuusin nga, wala naman talagang ginagawa sa kanya ang hipag niya. Pero sa isip niya, inagaw nito ang lahat ng gusto niyang maranasan. Mula sa magandang buhay, matagumpay na negosyo, at maging sa pagmamahal ng mga biyanan. Hindi ko na kayang makita siyang masaya. Mag-isip kang mabuti. Kapag itinuloy mo ito, hindi na mababawi ang magiging kapalit. Dahil may kapalit ang bawat kasamaang ginagawa. Wala akong pakialam kung anumang kapalit na yan. Gusto ko lang mawala sa kanyang lahat. Gusto kong maubos siya. Walang matitira kahit ano. Nang sa ganon, ako naman ang makita ng lahat. Ako naman ang makakaranas ng kung anong nararanasan niya. Sakim ang pusong meron ka. Kung yun ang tawag, di yun. Basta gusto ko, ako ang makakaranas ng lahat ng meron siya ngayon. Dahil hanggat nandyan ang babaeng yan,
Hindi yun mangyayari sa akin. Kung ganon, gagawin ko na kung ano ang gusto mo. Kailangan na magdusa siya ng mas matindi pa sa mga pinagdadaanan ko. Tumayo na lang ang matandang babae noon. Lumapit siya sa isang lumang kabinet. May inilabas siyang garapon ng mga insekto. Tapos ay nagsindi ang matanda ng itim na kandila. Umikot ang makapal na usok sa buong lugar. Pinahiran niya ng langis ang picture ni Sally. Tsaka niya piniga ang ilang insekto gamit ang kamay. Kasabay noon ang pagdarasal niya ng orasyon. Hindi alam ni Marie na ang ginawa niya ay hindi lang para sa kapahamakan ni Sally, kundi pati na rin sa sarili niyang pagbagsak. Ngayon, ako naman ang kikilalanin ng lahat. Mapapalitan ko si Sally sa lahat-lahat. Ako nang makikinabang. Ako nang makakatanggap ng pagmamahal ng mga biyanan ko. Wala nang magiging sagabal sa akin kapag napahirapan na siya. Tuluyan na kitang mapapalitan ngayon, Sally. Ako nang makakaranas ng buhay na meron ka. Dahil sa akin naman talaga dapat yan, kung hindi ka lang nagiging sagabal. Lumipas pa ang ilang araw. Nang hina si Sally. Halos hindi na siya makatayo. Minsan nga, habang nakaupo sa kama, bigla siyang napapahawak sa dibdib. Dumadalas kasi ang paninikip nito. Sa pag-aalala nila Mang Tonyo at Aling Pilar sa anak, sila na ang bumisita ron. Naabutan nila itong namimilipit sa kama. Anak, anong nangyari sa'yo? Nay, ang sakit na naman po ng dibdib ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? May sakit ka ba? Para ho kasing ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Ano? Kailan pa ba yan? Nagpatingin ka na ba? Opo, 2 ospital na nga ang napuntahan ko pero... aray... Ang sakit talaga. Wala po silang makita. Paanong wala? May masakit sa'yo. Makuha na lang po ako ng timbanay. Nasusuka po ako. Teka lang, sandali. Ay, Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo? Dalian mo, Pilar. Hindi na niya kayang pigilan. Eto na nga. Eto na't nagmamadali na. O, eto na. Aray ko. Ano ba yan? Ang baho at ang dami mo namang isinusuka. Mukhang hindi ito sakit na kaya ng siyensya. Ano bang ibig mong sabihin, Tonyo? Maliwanag na pambabarang ang ginagawa sa anak natin. Tignan mong mabuti kung anong isinuka niya. Kung ganon, hindi pwedeng hindi yan malalabanan, kundi buhay ng anak natin ang magiging kapalit. Diyos ko, kung totoo man ang sinasabi ng mga magulang ko, ikaw na po ang bahala sa akin. Ipinapaubaya ko na po sa inyo ang buhay ko. Kayo na po ang bahala. Anak, ipapatawag ko yung albularyo na kakilala ko. Magagamot ka nun. Salamat po, Nay. Sana magamot niya pa ako. Walang imposible, anak. Basta kasama natin ang Diyos. Sa kabilang bahay, hindi na rin mapakali si Marie. 3 gabi na rin siyang hindi makatulog ng dire-diretso. Sa tuwing pipikit siya, paulit-ulit niyang napapaginipan ang matandang babae. Naririnig niya pa ang parehong babalang sinabi nito. Kinabukasan, napansin na ni Rico na namumutla na ang asawa niya. Ilang araw na rin kasi itong walang gana. Ayos ka lang ba? Wala ito. Huwag mo akong isipin.
Magpatingin na kaya tayo sa doktor? Hindi na kailangan. Pagod lang ako nitong mga nakaraan. Alam mo naman na maraming nangyari. Hindi lang sa buhay natin, maging sa negosyo. Talaga namang nagsabay pa kayo nila ate. Teka, nasan ba sila nanay? Nakay ate, inaalagaan nila. Malala kasi yung lagay niya. Hindi matigil yung pagsusuka. Nagkakaroon na rin daw siya ng mga rashes na hindi maipaliwanag dahil malalaki. Siya pa rin talagang priority nila. Dahil kailangan ni ate ang tulong nila. Wala siyang kasama ron bukod dun sa anak nila. Wala ang asawa niya. Kaya natural, tutulungan siya nila nanay. Kaya sinabi ko na nga sa'yo noon, mag-abroad ka rin. Pero umuwi ka naman kaagad. Dahil niloko tayo nung taong nakausap natin. Grabe ang hirap na dinanas ko ron. Halos magtago pa nga ako sa basurahan. Mabuti nga't hindi pa ako napatay. Kasalanan mo rin naman yon. Dahil hindi mo binabasa yung mga nakasulat. Pirma ka kasi ng pirma. Ikaw ang nagpapirma sa akin ron. Ikaw ang atat na mag-abroad ako. Kaya ikaw lang ang dapat sisihin sa lahat ng to. Ikaw ang nagtutulak sa akin na gumawa ng mga bagay na yon. Kahit naman ayaw ko. At gusto mong makuhang lahat-lahat ng kung anong meron si ate. Dahil tayo naman talaga ang dapat ron. Pati nga yung pagtingin nila nanay eh. Nasa kanya lahat. Huwag mo sanang kalimutan na anak nila si ate. At manugang ka lang nila. Hindi na nakapagsalita pa si Mira noon. Dahil nakaramdam na siya ng hilo. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng matandang babae. Pagdating na, tahimik itong nakaupo sa labas. Hindi na siya pinapasok noon. Dali-dali namang lumuhod si Marie. Tulungan mo ako. Itigil mo na to. Natatakot na ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mong simulan. Hindi na akong makakapigil pa riyan. May paraan pa ba? May paraan pa ba para matapos to? Kasi pati ako, apektado na. Meron naman. Ano? Sabihin mo sa akin kung ano. Sabihin mo ngayon din. Ikaw mismo ang aamin at hihingi ng tawad. Hindi lang sa tao, kundi pati sa Diyos. At tanggapin mo ang anumang kapalit at pagkakamaling nagawa mo. Hindi. Hindi ko kailanman gagawin yon. Hindi ako hihingi ng tawad. Lalo na sa Sally na yon. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kung ganon, tiisin mo ako ang anong nararamdaman mo. Nararamdaman ko rin na kaya ka na nagkakaganyan. Nilalabanan na nila ang pambabarang na ginawa ko. Kaya kung wala kang gagawin at hindi ka kikilos, ikaw mismo ang mapaparusahan. Huwag mo akong takutin. Hindi nila magagawa yon. Wala silang kakayahan. Hindi nila ako matatalo. At hindi nila alam ang mga ganong pamamaraan. Matigas ang puso mo. Sige, tignan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo sa ating dalawa. Kinahapunan, nagpunta si Marie sa bahay ni Mang Tonyo. Nandoon din sina Aling Pilar at Rico. Pero hindi siya humingi ng tawad sa kahit kanino sa kanila. Nang gabi ding yon, dinala nila si Marie sa ospital matapos nitong mawalan ng malay. Walang makitang dahilan ng mga doktor. Hanggang nang gabing yon, bigla na lang siyang nalagutan ng hininga. Makalipas ang ilang araw, bumuti naman ang kalagayan ni Sally. Nakaramdam siya ng kakaiba na para bang may naputol na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang 2 linggo, nakabalik siya sa workshop. Nagpalakpakan ng mga empleyado nang makita siyang muli. Ilang buwan din ang lumipas, natapos na ang kontrata ni Edgar. Nakauwi na rin ito ng Pilipinas. Hindi na kita iiwan ulit ng matagal.
Masaya akong nandito ka na ulit kasama ko. Sapat nang magkasama tayo ngayon. Buo ng pamilya natin. Magtutulungan tayo ngayon sa negosyo mo. Oo, mas magiging maayos to dahil kasama na kita. Alam kong kaya mo namang maibalik to at mas higit pa kaysa sa dati. Dahil yun sa tulong mo at sa tulong nilang lahat. Kung mag-isa ko lang, hindi ko naman magagawa to eh. Sila talaga ang lakas mo. Hindi. Kayo, ikaw at maging sila. Natutuwa ko dahil marami tayong natutulungan dito sa workshop na to. Oo, at hindi ka kumukuha ng iba. Pinipili mo yung mga dito lang sa baryo natin. Dahil nakikita ko naman kung sino talagang nangangailangan. Sige, tutulong ako sa mga deliveries, pati na rin sa mga inquiry nyo. At saka, susubukan kong gumawa ng bagong logo mo. Sige, pero bago yon, dumalaw muna tayo kila nanay. Ang balita ko, 40 days ngayon ni Mira. Nang hipag mo. O sige, tara, papunta tayo dun mamaya. Dahil sa sipag at magandang reputasyon, mas lalong lumago ang kanilang negosyo. Nakapagpatayo sila ng mas malaking workshop. Nagdagdag pa sila ng mga empleyado sa kanilang barangay. Sa kabila nun, ipinagbili naman ni Rico ang mga natitira nilang kagamitan para mabayaran ang mga natitirang utang. Natapos din ang mahabang panahon na sinira ng inggit. Pero sa kasamaang palad, may nabawian ng buhay. Ang inggit, nagsisimula yan sa simpleng paghahambing lang. At kapag hinayaan itong lumaki, kaya nitong sirain hindi lang ang taong kinaiinggitan, kundi lahat, pati na rin ang sarili nating buhay. Ang tunay na tagumpay, hindi yan nakukuha sa panggagaya o paninira sa kapwa, kundi sa sipag, dedikasyon at mabuting puso. Tandaan natin na laging may kapalit ang bawat kabutihan, maging ang bawat kasamaan. Huwag manggaya, lalo na kung hindi naman kaya. Mas magandang mabuhay ng payapa at hindi nakatingin sa buhay ng iba. Dahil ang tao, iba-iba, at ang buhay, iba-iba rin ang tatahakin. Walang magkakapareho, may similarity man pero magkaiba pa rin. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Sana po ay nagustuhan nyo. God bless you all. Salamat po sa pakikinig at pagsama sa akin hanggang sa dulo. See you po sa susunod na kwento.